Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Balog niya po pala ang inalmusal namin kaninang umaga. Kulay brown po pala itong binili ni Mama. Susubukan nga po namin ito kung masarap po ba. Buo po pala itong balog niya na binili ni Mama. Meron din po pala itong isa pa pero kulay red. Ayan na nga at naprito na po ito ni Mama. Kaya syempre kakain na rin po kami. Unang kagat ko pa nga lang po dito mga kalabs ay nalasahan ko po kaagad yung anghang. Sabi nga po ni Mama ay spicy po pala ito. Pero hindi naman po ganun kaanghang mga kalabs. Kaya eto nakakain ko pa rin. Maski nga po si Kuya ay nagustuhan din po yung lasa nitong balog niya. Kakaiba nga daw po yung lasa mga kalabs dahil daw po ay maanghang. At mas lalong naganahan nga po si Kuya dahil dito sa bagoong na may sibuyas at sili. Kahit nga po ganito lang yung ulam ni Kuya, hay nako mga kalabs, ganado po siyang kumain. Kaya wala nga pong problema kay Kuya kahit po anong iulam sa kanya. Hindi naman po kasi mapili si Kuya sa ulam mga kalabs. At syempre, ganun din naman po ako. Sabi ko nga po kay Mama sa susunod na pumunta ulit sila ng palengke ay ganito po ulit yung bilhin niya. Kung ikukumpara ko nga po ito sa red na balog niya mga kalabs ay parang mas gusto ko nga po yung lasa nito. Masarap nga po kasi si Kuya ko nga po ay nakailang sandok na. Ang bilis-bilis niya po talagang kumain. Masyado po talaga siyang nagaganahan kapag po may sausawan siyang bagoong. Samantalang ako ay nakadalawang sandok pa nga lang mga kalabs. Eto nga po yung gustong-gusto ni Mama kay Kuya. Bumangon na nga din po si Papa para makisabay na rin po siyang kumain sa amin. Hindi nga po kaagad nakabangon si Papa dahil masakit nga daw po yung katawan niya. Nako nga at napagod po siguro kagabi sa kakaigib ng tubig. Naglalaba po kasi kagabi si Mama mga kalabs. At sila nga pong dalawa ang tagaigib ng tubig na ipanglalaba ni Mama. At kaninang tanghali nga po pagkatapos kumain ay si Papa na rin po ang nagplansya ng uniform niya. Buhat-buhat po kasi ni Mama si baby mga kalabs. Sakto nga po ay wala naman pong ginagawa si Papa. Kaya sabi niya ay siya na lang daw po ang magpaplansya nito. Magaling din naman po si Papa sa mga gawaing bahay mga kalabs. Magaling nga din po si Papa sa paglalaba, paglilinis ng bahay at saka po sa pagluluto. Lahat nga po ng gawaing bahay ay kayang-kaya niya nga po. Sabi nga po ni Mama nung nakilala niya daw po si Papa ay marunong na daw po talaga siya sa lahat ng gawaing bahay. Kaya thankful nga daw po si Mama na marunong din si Papa sa mga gawain. At natutulungan pa nga po niya si Mama. Pero syempre, hindi rin naman po madalas nakakatulong si Papa dahil lagi din po siyang pagod galing ng trabaho. Pag umuwi nga po si Papa, ang gusto niya ay magpahinga po siya kaagad. Lalo na nga po yung tuhod din po ni Papa. Lagi niya nga din pong iniinda yung sakit. Kaya naiintindihan din po ni Mama yung sitwasyon niya. At nung natapos na nga po itong mga medyas na dinadryer ni Mama, sabi ko po sa kanya ay ako na lang ang magsasampay. Buhat-buhat pa rin po kasi ni Mama si baby sa mga oras na yan. Eto po pala yung hindi na natapos ni Mama kagabi. Mag-aalas 11 na rin po kasi ng gabi nung hininto po ni Mama yung paglalaba niya. Kaya hindi niya na nga din po ito natapos. At etong mga medyas ay nilas na lang din po niya kaninang umaga. Lalo na maliliit po ito at matagal po talaga itong kusutin. Lalo na nga din po sa mga medyas ko na madudumi. Kailangan po kasi itong kusutin dahil kitang-kita nga po yung dumi nito. At nung nailagay ko na nga po sa tray itong mga medyas ay isasampay ko na nga din po ito. Sa totoo lang 2 linggo din po itong mga medyas namin. Kaya sobrang dami nga po nito mga kalabs. Lalo na at kami pong tatlo nila Kuya at Papa ang gumagamit. Sabi nga po ni Mama kapag hindi na daw po magkasya dito sa mga ipit ay doble-doblehin ko na lang daw po.
Mabilis naman daw po itong matuyo dahil po na dryer. At isa pa, ang ganda-ganda nga po ng araw ngayon dito sa amin. At siguradong makakapagpatuyo po talaga ito ng mga sinampay. Halos lahat nga po ng ipit ay nadoble na po yung sampay ko sa medyas. Wala na rin po kasi kaming bakanteng hanger na may ipit. Lahat nga po yun ay nagamit ni Mama sa mga bimpo, panyo at iba pa. At nung naisampay ko na nga po lahat ng medyas sa ipit, ay ilalagay ko na rin po ito sa init. Para nga po, mabilis po siyang matuyo. Pero sigurado naman po ako na mabilis lang po talaga itong matuyo dahil tignan niyo naman po yung araw mga kalabso. At bago po pala umalis si Papa kaninang hapon, ay tinawag niya nga po ako para kuskusin ko daw po ng bulak na may langis yung ulo niya. Hay nako mga kalabs, hindi nga po kasi maubos-ubos itong dandruff ni Papa. Pabalik-balik nga lang po mga kalabs. Problema niya nga po ito lalo na kapag taglamig. Dumarami nga po ito mga kalabs. May mga na-try din naman po si Papa na shampoo na pampatanggal ng dandruff. Kaya nga lang ay wala rin naman pong pinagbago mga kalabs. Ganun at ganun pa rin, madami pa nga din po. Kaya kapag taglamig ay eto po talaga yung pinoproblema ni Papa. Kayo po mga kalabs, may alam din po ba kayong mga maisasuggest para po sa problema ni Papa? Kaya bago nga po umalis si Papa ay pinapakuskus niya nga po itong ulo niya ng bulak na may langis. Pero bago ko nga po kuskusin itong ulo ni Papa ng bulak na may langis, ay sinusuklayan ko nga po muna ito ng maninipis at maliliit na suklay para po siguradong tanggal yung ibang dandruff. Niloloko ko pa nga po si Papa dito kaya tawa ako ng tawa. Sabi ko nga ay masyado po ako nahihirapan na kuskusin yung ulo ni Papa dahil napakahaba po ng buhok niya. Sabi niya na nga lang po sa akin ay pinaglololoko mo talaga ako. Kaya hindi ko nga po mapigilang tumawa mga kalabs. Bye-bye po!